So mga bagay na ginagawa mo pero hindi mo alam na nakaka-addict na pala pagdating sa isang lalaki. Yung tipong mga simple lang naman yung ginagawa mo, yung parang nasanay ka na dun sa isang bagay na ginagawa mo pero hindi mo alam, malaki pala yung nagiging impact nito pagdating sa isang lalaki. Yan ang ating pag-uusapan mga kamamay para maraming mga lalaki ang mahumaling sa iyo, para maraming mga lalaki ang ma-addict sa iyo, para maraming lalaki ang makuha mong atensyon. So mas bigyan pa natin ng pansin. Sana yung mga bagay na sasabihin ko para mas lumala. Okay? Pagdating sa isang lalaki, ang pagka-addict nila sa inyo. Exciting to mga kamamay sapagkat nandoon ka na sa punto na i-improve mo na lang pa ito. Nandoon ka na sa punto na mas bibigyan mo pa ng atensyon yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo. Pero hindi mo alam na nakaka-addict pala ito sa mga lalaki. So mga kamamay, isa lang ang aking hinihiling palagi if ever na nagugustuhan mo yung mga topics natin, yung mga tips na i-share ko tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video natin na ito. Kung magko-comment ka, mas maganda. Kung magko-comment ka, mas maayos sapagkat gusto rin kitang makilala kung anong pangalan mo, taga saan ka, ano ang pinagdadaanan mo. Kaya kung nagawa mo na yan, na i-subscribe, na i-like, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga ginagawa mo? Yung mga bagay na ginagawa mo na hindi mo alam pero sobra palang na-addict na sa iyo ang isang lalaki. So number 1, yung palagi mong pag-aayos at pagpapasexy. Yes mga kamamay, literal na pag-aayos, pag-aalaga sa iyong sarili, sa iyong katawan, na hindi mo alam na nakaka-addict na pala ito. Kamamay, anong ibig mo sabihin? Nasanay na kasi ako na talagang nagsusumba ako. Nasanay na lang talaga ako na hilig ko yung mag-jogging tuwing hapon, tuwing umaga. Para sa ganun, malagaan ko yung katawan ko. Oo nga kamamay, sabihin na natin yan ang hobby mo. Pero masisisi ba natin yung mga kalalakihan kapag nakikita nila yung improvement mo? Kung dati papayat-payat ka, kung dati wala kang puwet, kung dati, hindi ganun kagandang hugis ng katawan mo. Pero ngayon, tingnan mo naman, mga pictures mo ang patunay at nagpapatunay na kay ganda na ng katawan mo ngayon. Ang layo na ng naabot mo, di ba? Sabi mo nga sa akin dati, motivation mo yan. Okay? Motivation mo na makita ang katawan mo na gumaganda, kaya sinisipag ka. Sabi nga nila, pag nakakakita ka ng progress sa isang bagay na ginagawa mo, mas nakaka-addict yun para sa sarili mo. Kaso, nung ginawa mo yon, maraming mga kalalakihan ang na-addict sa iyo, ang nahumaling sa iyo dahil sa pag-aayos mo ng sarili, pagpapaganda, pag-improve, okay, pag-workout, pagpapasexy, maganda ka na, sexy ka pa, kaya yung mga kalalakihan ngayon, nagme-message na sa iyo, nagchat-chat na sa iyo, kahit hindi mo kilala, mini-message ka, nakikipagkaibigan. Tapos yung isang lalaking kanina mo lang nakita na hindi nga nakaimik sa'yo, na hindi nga kayo nagkausap, nandyan na rin sa friend request mo. Di ba? So hindi mo alam mga kamama, yung mga simpleng ginagawa mong katulad niyan, napakalaki na pala ng impact sa ibang tao. Gusto na nilang pumasok sa buhay mo para mas makilala ka pa sapagkat exciting eh. Kapag inaalagaan mo ang panlabas mong kaanyuan, marami ang nakakapansin. Idagdag mo pa yung may maganda kang ugali. Hindi ka toxic. So marami talagang mga kalalakihan na maghahabol sa iyo at ma-addict kapag ginawa mo pa lang yung unang bagay na yan. Alagaan mo ang sarili mo at ang iyong pangangatawan, magpa-sexy, magpasumba sapagkat maraming mga kababaihan ang hindi kayang gawin yan. Kung ikaw, naging hobby mo yan, kung ikaw, naging stress reliever mo yan, pues mga kamamay, diyan kayo hinahangaan ng isang lalaki. Sapagkat napakaraming mga kababaihan ang nagsasabi na magda-diet na ako bukas, bumukas na ng bumukas. O baka ikaw, isa ka rin dyan sa mga nagsasabi ng ganyan, kaya wag kang tumawa kamamay. Okay, kung gusto mo na maging physically fit at the same time, gusto mo na mas maraming mga kalalakihan ang ma-addict at humabol sa iyo, kailangan nandun yung dedication mo, disiplina sa sarili. Sinasabi mo lang sa akin na bukas magda-diet na ako kamamay, na bukas sisimulan ko na ang pagpili ng mga mahalaga, masustansyang pagkain para makuha ko na yung aking body goals. Pero inabot ka na ng isang taon, kabubukas ng kabubukas, anong nangyari? Nandiyan ka pa rin.
Na-stuck ka pa rin. Okay, tapos maiinggit ka? Bakit ganun? Si Inday, ang daming naghahabol na babae. Bakit itong si Maria, ganun din? E tingnan mo naman ang kanilang pagod, ang kanilang sakripisyo. Pero ang mahalaga doon, masaya sila sa kanilang ginagawa. Habang sila ipagod ng kadya-jogging, kawo-workout, masaya sila sa progress. Masaya sila sa result. Eh ikaw, masaya kang lumamon. Tapos ang result ano? 4, 5 na ang layer ng bilbil mo. Tapos ano? Magpapatama ka sa social media. Sana all. Eh kung totoo siniisipin, nasa yung problema. Masyado kang humihiling pero wala ka namang ginagawang effort. Wala kang ginagawang hakbang para makuha ang body goals mo. Tapos ano? Magsasana all ka? Tapos ano? Maiinggit ka? Tapos sa huli, ikaw pa yung galit? Di ba naman yan? Kaya kung gusto nyo mga kamamay na ma-addict sa inyo ang isang lalaki, wag sana kayong magsana all na ganyan. Hindi pa pwedeng magwi-wish lang kayo tapos bigla na lang matutupad. Ang wish, ang pangarap, ang goals ay sinisimulan sa pamamagitan ng single step. Baguhin mo muna ang utak mo. Baguhin mo muna ang mindset mo at sigurado ako susunod ang pangangatawan mo. Pero kung ang utak mo, ang mindset mo, walang pagbabago, hindi mo aayusin, hindi mo sisimulan, sigurado ako ang katawan mo susunod din dyan, tatama rin din. Kaya please mga kamamay, huwag niyo akong paandaran. Huwag niyo akong sabihan na bukas na lang ako magda-diet. Ang tamang panahon para simulan yan ay ngayon. Ngayon. Yan yung number 1 tips mga kamamay upang maraming mga kalalakihan ang ma-addict sa inyo nang hindi nyo nalalaman. Simulan na mag-ayos at maging conscious sa inyong pangangatawan. So number 2, ang bisyo mo na matagal mag-reply. Yes mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng hindi ganun kasabik, kaatat na mag-reply agad sa isang lalaki, malamang sa malamang, maraming mga kalalakihan ang ma-addict sa iyo, mahuhumaling sa iyo, maghahanap ng atensyon mo, at maghahanap ng validation mo. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Na-delay lang naman ako ng message kanina kasi may ginawa ako. Ngayon, makakatulong na pala yon para ang isang lalaki ma-addict sa akin. Yes, mga kamamay, hindi mo lang yan napapansin. Pero the more na i-dinidelay mo ang pagre-reply sa isang lalaki, especially sa mga part na climax na, kamamaya, ano sabihin mo climax? Yung sa part na, alam mo yon, yung napapangiti mo na siya, yung tipong maganda na yung usapan. Kung sa pelikula, nandun na talaga sa bakbakan eh. Doon mo ngayon bibitinin. Marami na siyang katanungan. Ngumingiti na siya pag nagme-message siya sa iyo. At alam kong alam niyo yung feeling na ganon. At kapag ginawa sa inyo na hindi agad mag-reply, di ba? Sunod-sunod yung message mo sa kanya. At pag nagsunod-sunod na yung message mo sa kanya, doon na nagkakaroon ng attraction. Nagiging addictive ka na sa kanya. Hinahanap mo na ang kasunod niyang message sa iyo. At pag wala siyang message sa iyo, doon na mag-i-start na mahumaling ka sa kanya. Doon na mag-i-start na ma-addict ka sa kanya. Simple lang yung estratehiya na ganyan, pero napakalaking bagay niyan pagdating sa pagkamis, sa paghahanap, at sa pagka-addict nila sa inyo. Kaya paminsan-minsan, medyo i-delay ninyo ang reply para tumaas ang missing factor ng isang lalaki sa inyo. So number 3, yung hindi mo paghahabol sa mga oras na nagkakatampuhan kayo. Yes, mga kamamay, kung alam nyo naman na tama kayo, kung alam nyo naman na may punto kayo, at palagi na lang palagi ang inyong pinag-aawayan. Ikaw na lagi ang habol ng habol noon, pero ngayon, pinakita mo, dahil sinapanood mo yung video ito, pinakita mo sa kanya yung hindi mo paghahabol sapagkat kung iisipin, wala ka naman talagang pagkakamali. At kung iisipin, siya lagi ang gumagawa ng problema. At ngayon, ginawa mo nga na hindi ka maghabol sa kanya. Tingnan lang natin mga kamamay kung hindi siya ma-addict sa iyo na maghabol pabalik. Marirealize niya na, bakit ganun ang isang babaeng yon? Dati, hindi naman siya ganun. Dati siya palagi ang habol ng habol sa akin. Pero bakit ngayon? Ni isang message, ni isang status, ni isang my day, wala siyang ginawa. Kung dati-rate, kung hindi siya magbe-message sa akin, nag-i-status naman siya, nagma-my day naman siya na malungkot siya, na umiiyak siya, kaya nandoon yung update niya sa akin. Kaya ang ginagawa ng isang lalaki, hindi kanya pinapansin, mas lalo kanyang tinitiis. At ngayon, ang ginawa mo, hindi ka na nga nagparamdam. Hindi ka na nga nag-message, hindi ka naghabol. Sigurado ako, after a few hours, after a day, pinakamatagal na,
mag-iisip ang isang lalaki. Iisipin ka niya kung bakit ka nagkaganyan. Iisipin niya na baka mas i-value mo na ang sarili mo. Iisipin niya na baka wala ka nang pakialam sa kanya dahil toxic naman talaga siya sa buhay mo. So yun yung maiisip ng isang lalaki. Kaya ang mangyayari dyan, automatic babalik siya sa iyo. Siya yung magsusorry. Siya yung hihingi ng paumanhin at tawad. Magsisisi. At ang maganda dito mga kamamay, hindi na niya yun uulitin. Sapagkat alam niya ang possible na mangyayari in the future. Maaaring magtuloy-tuloy, maaaring tiisin mo siya ng mas matagal, maaaring makalimutan mo ang damdamin mo para sa kanya, at maaaring makahanap ka ng iba kapag hindi siya nagbago. Yun ang magandang punto dito. Kaya mga kamamay, kung hindi ka magpapakita ng paghahabol sa isang lalaki, malamang sa malamang, hindi mo napapansin, magsisimula yung ma-addict at hanapin ang validation mo. So next, yung palagi mong inaalagaan ang body hygiene mo. Yes, mga kamamay, makakatulong po ito para maging addict sa iyong isang lalaki, yung tipong hahanap-hanapin ka niya, yung pagiging mabango mo, yung pag-aalaga mo sa sarili mo, kabaliktaran nito kapag hindi mo yun inaayos, kapag amoy putok ka, amoy pawis, palagi na lang ganyan, sinabihan ka na ng isang lalaki, pero hindi mo man lamang ini-improve ang sarili mo. Malamang sa malamang ako magsasabi sa iyo, hindi ka niya hahabulin at kaaadikan. Baka nga sa halip layuan at tamarin na siyang umabay, tumabi sa iyo sa gabi. Bakit? Puro amoy pawis ang naaamoy niya eh. Wala pa nga kayong labing-labing, naaamoy na niya yung amoy ng katawan mo na hindi mo man lamang nahugasan. Hindi ka man lang nag-half bath. Alam mo naman na nabilad ka sa arawan kanina. Please, alagaan yung hygiene nyo bilang isang babae. Obligasyon nyo na maging presentable sa harap ng inyong mga asawa, sa harap ng inyong mga partner, sa harap ng inyong mga kaibigan. Kahit sinong taong kaharap ninyo, dapat alagaan yung inyong hygiene. Kaya nga mayroong mga lalaking nagkaka-crush ka agad in the first meeting ninyo, di ba? Dahil yung amoy mo, yung presence ng iyong amoy sa sarili mo. Okay? Kung magkakaamoy ka ng hindi ka nais-nais, mas magaling pa yung wala kang ilagay eh. Pero wala kang amoy, pero mas maganda kung magkakaroon ka ng selection ng pamango na babagay sa iyo. At pag nahanap mo yung scent na meron ka na talagang may nagsabi sa iyo na, wow, ang bango mo. Huwag ka nang umalis doon. Huwag mo nang palitan. Yung iba kasi diyang mga girls sa dami ng gusto nilang pabango, nagpabago-bago araw-araw, iba-iba. Halos 10 ng bote ng pabango ang kanyang ginagamit araw-araw. Pero alam niyo mga kamamay, hindi po makakatulong yung pabago-bago niyong scent. Yung pabago-bago niyong pag-a-apply ng inyong pabango sa inyong sarili. Kamamay, bakit naman? Maganda kayo araw-araw, ibang naamoy sa iyo. Hindi lahat ng tao araw-araw ding inaamoy at nagugustuhan yung mga pabango na pinagpapapalit-palit mo. Yung iba gusto to, yung iba gusto to, yung iba gusto yan. Pero hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kaibigan mo, hindi lahat ng makakaharap at makakasalubong mo ay magugustuhan lahat ng selection mo. Yung tipong isang pabango lang na talagang marami ang nagbigay ng feedback na maayos, huwag ka nang umalis doon. At the same time, yung pabango na yun ang magbibigay ng signature mark sa kanilang mga ilong at sa kanilang mga isipan para maalala ka niya. Kaya nga, di ba, yung iba, pag naamoy nila yung pabango na to, naaalala ka nila. Dahil yun nga nagsisingit sa kanilang utak, yung trademark ng pabango na ginamit mo. Pag amoy nila, bango naman ang panyo na to, parang naalala ko si Cordapia. Di ba? So, ganun ang ibig kong sabihin. Huwag na kayong umalis sa isang brand ng perfume kung alam nyo na yun ang magbibigay sa inyo ng mas maraming feedback. Good feedback hindi bad feedback. Para sa inyong sarili. Makakatulong yun para kaadikan ka ng isang lalaki. So, next. Yung pagiging madiskarte mo sa buhay at hindi ka pabigat. Mga kamamay, talagang nakaka-addict din po ito. Talagang hahanapin ka palagi, lagi kanyang mas mamahalin, lagi kanyang mas iingatan, hindi kanya sisigawan, hindi ka makakaramdam sa kanya ng kung ano-anong bad auras. Bakit? Kasi madiskarte ka tinutulungan mo siya, combination kayo sa lahat ng mga problema, nasusolusyonan nyo lahat ng bagay na magkasama, at hindi ka pabigat. Kapag ganun ka mga kamamay sa isang lalaki, malamang sa malamang kaka-addikan ka niyan. Lagi kanyang hahanapin. Lagi siyang pauwi sa bahay dahil gusto kanyang makasama. Okay? Pinapakita mo kasi sa kanya na hindi ka pabigat, nakakatulong ka sa kanya, pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kamamay, sabi niya noon sa akin, kahit daw hindi na ako magtrabaho dahil kaya naman daw niya ang lahat. Gagawin daw niya akong reyna o prinsesa sa aming munting bahay. Pero bakit ngayon? Nagdadabog na siya pag uuwi ng bahay. Bakit ngayon?
lagi na siyang parang galit. Pag umimik ako ng konti, parang lagi nang may diin yung kanyang bawat salita. Hindi naman siya ganun dati. Okay, sinusunod ko lang naman yung kanyang mga sinasabi. Alam niyo mga kamamay, ang mga lalaki mataas talaga ang pride ng mga yan eh. Nung umpisa pa lamang ng inyong relasyon, lahat sasabihin yan, lahat gagawin yan para lang makuha ang matamis mong oo. Kung sinabi niya noon na, mahal, huwag ka na magtrabaho. Mahal, sagutin mo lang ako, magpakasal ka lang sa akin, ako gagawin kitang prinsesa. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na maayos na gusto mo, nakasiting pretty ka lang palagi. Oo, sinasabi nila yon, pero hindi ibig sabihin no, hindi sila napapagod. Kaya mga kamamaya bilang prinsesa o reyna nila na masasabi noon, tulungan nyo rin po sila. Huwag kayong maniwala na hindi niya kayo magtatrabaho, o hindi ka nila pagtatrabahuhin. Tulungan nyo sila. Tulungan yung suporta dapat nandoon. Okay? Paminsan-minsan, rumakit ka din. Paminsan-minsan, sumideline ka din ng ibang mga trabaho. Hindi yung naghihintay ka lang sa kanya buong maghapon. Kung wala pa kayong mga anak, tulungan nyo siya. Pero kung meron na kayong anak, sa ibang paraan, ipagluto mo siya, kaya naman ialagaan mo siya, ipag-prepared mo siya, di ba? Ipaglaba mo siya. Yung bang mabawasan yung stress niyang naiisip palagi sa araw-araw, napakalaking bagay na nun para sa kanya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamaya, kung hindi ka magiging pabigat at ikaw ay magiging madiskarting babae, may bahay, asawa, partner, jowa, o kaibigan, mas makakatulong yun, mas kaadikan ka lang isang lalaki at malamang sa malamang, mas mamahalin ka niya ng higit at lubos pa sa ine-expect mo. So, yun lang mga kamamay sa ngayon, ang mga bagay na kailangan nyong gawin na hindi nyo naman napapansin, pero sobrang nakaka-addict pagdating sa isang lalaki. So, i-improve nyo pa yung mga bagay na yan, yung mga bagay na alam nyo, ginagawa nyo, hindi ko man yan alam sa ngayon, pero alam nyo yung mga bagay na nagugustuhan ng isang lalaki, kung bakit sila mas nagiging masaya, mas ngumingiti sa araw-araw, at mas minamahal ka. I-improve mo lang yun, wag mong tigilan sa mga gawain o sa mga habits mo na nakakalimutan mo nang gawin, kung bakit kayo madalas nang nag-aaway, ibalik mo lang yun. Ibalik mo lang yun at mas iangat mo pa. Kung sa tingin mo, dati-rati, masaya siya na ipinagluluto mo, pero ngayon, dahil sa tumamad ka na, hindi mo siya pinagluluto, kung bakit ang isang lalaki na wala na rin ng gana, ibalik mo yung mga gawain mong ganon, yung ugali mong ganon, pagsilbihan mo, alagaan mo, alalahanin mo lang yung dating ikaw noon. Baka kasi mamaya napapabayaan mo na yon, nakakalimutan mo na yon, kung bakit ang isang lalaki nagbabago rin ng trato sa iyo. So yun lang mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga tips na i-share ko sa inyo ngayon sa video ito. Kung gusto niyo pa ng mas maraming video, so don't forget to click the subscribe button at i-like yung video na ito. So ngayon nga po pala mga kamamay, goal natin is maabot ang 100k subscribers at makuha natin yung plaque. Okay, galing kay Lolo. So sana mga kamamay, suportahan niyo po itong ating channel para mas mabilis po nating ma-achieve yung 100,000 subscribers dito sa ating platform. So huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell, mag-like at mag-comment sa ating mga videos na ginagawa. Sobrang pasasalamat ko po yan sa inyong mga kamamay. Hanggang dito na lang muna and see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.